Disclaimer: ang kwentong ito ay base sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan na matagal nang umiikot sa mga pamayanan sa Pilipinas. Ito ay isang likhang isip na salaysay na maaaring hango sa mga sinasabing totoong karanasan, ngunit layunin lamang nitong magbigay aliw, kilabot, at aral sa mga mambabasa at manonood. Ang anumang pagkakahawig ng mga pangalan, lugar, o pangyayari sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Hindi layunin ng kwentong ito ang manginsulto, manakot, o siraan ang alinmang kultura, relihiyon, paniniwala, o grupo. Sa liblib na baryo ng Santol sa timog kanlurang bahagi ng Samar, may isang bahay na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon, hindi dahil may multo, kundi dahil sa kwento ng isang garapon ng asin na matagal nang nakakulong sa lumang bowl sa ilalim ng hagdanan. Si Aling Terya, isang matandang babae na halos 80 taong gulang na, ang nagmamay-ari ng bahay. Ngunit hindi siya ang bida ng kwentong ito. Ang tunay na bida ay ang kanyang apo, si Elmo, isang 17 anyos na lalaki na galing Maynila at pansamantalang pinadala ng kanyang ina sa probinsya para magpalamig ng ulo matapos masangkot sa gulo sa paaralan. Nang unang dumating si Elmo sa bahay ng kanyang lola Terya, ramdam niya agad ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi dahil sa klima, kundi parang may malamig na matang nakamasid sa kanya sa bawat galaw. Hindi siya sanay sa katahimikan ng baryo, walang ingay ng motorsiklo, walang ingay ng cellphone, at higit sa lahat, wala ni isa mang wifi signal. Isang gabi habang umuulan at malakas ang hangin, nawalan ng kuryente sa buong baryo. Dito napilitan si Elmo na gamitin ang gasera ng kanyang lola para makakita. Habang nililibot niya ang bahay upang magsindi ng kandila, napansin niya ang isang kahoy na takip sa ilalim ng hagdan, tila ba parang may tinatago. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Doon niya nakita ang isang lumang bowl, yari sa kahoy na animoy kinain na ng panahon. May mga lumang kandado, ngunit sira na ito sa kalumaan. Sa pag-akalang walang masama, binuksan ni Elmo ang bowl. Sa loob nito ay may mga lumang kasulatan, bote, at isang garapon ng asin. Ngunit kakaiba ito. Ang garapon ay may ukit na sinaunang baybayin, at ang asin sa loob ay tila kumikislap kahit walang ilaw. May amoy ito na di maipaliwanag, hindi mabaho, pero hindi rin mabango. Para bang amoy ng dagat at abo ng sunog na kahoy. Sa ilalim ng garapon ay may maliit na papel, lubhang marupok na halos madurog na. Nakasaad dito, huwag bubuksan. Isinara upang hindi bumangon ang gabi. Kinilabutan si Elmo. Hindi niya maunawaan ang kahulugan ng babala, ngunit tila baga may bumulong sa kanyang isip. Kunin mo ko, hindi niya alam kung guni-guni lang ba yon o talagang may tinig na sumasabay sa hangin. Itinago niya ang garapon sa ilalim ng kanyang kama, hindi sinabi sa kanyang lola Terya. Kinabukasan, nagsimulang mapansin ng mga tao sa baryo ang ilang kakaibang pangyayari, may mga alagang manok na nawawala, may batang nakita raw na umiiyak sa ilog ngunit biglang nawala ng lapitan, at may tunog ng mga kampanilyang wala naman sa lugar. Lalong lumalim ang pagdududa ni Elmo nang mapansin niyang ang garapon ay unti-unting nauubos ng asin, kahit hindi niya ito ginagalaw. Ang laman nito ay tila binabawasan ng hindi nakikitang kamay. Isang gabi, nagising si Elmo sa kaluskos sa kisam. Pagtingin niya sa orasan, 2:00 ng madaling araw. Pagbukas niya ng ilaw, wala siyang nakita. Ngunit nang tumingin siya sa garapon, may marka ng daliri sa loob ng garapon, basang daliri, pero walang sino mang tao sa kwarto. Bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit pagbalik niya sa kwarto, ang garapon ay wala na sa ilalim ng kama. Sa halip, ito ay nasa kanyang lamesa, at sa tabi nito ay may mga butil ng asin na pormado sa hugis ng paa. Maliliit na paang tila sa isang batang nakatapak. Hindi na siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang lola tungkol sa lumang bowl. Sa una ay ayaw magsalita ni Aling Terya. Ngunit nang mapilit, napaamin ito. Ang bowl na yan, sabi ng matanda, ay huling ginamit ng isang taong tinatawag na manunugis. Manunugis, ulit ni Elmo habang nakatitig sa kanyang lola Terya. Ano po yon? Tahimik muna si Aling Terya. Tila ba may mabigat na alaala ang sumilay sa kanyang mga mata, at bumagal ang bawat galaw niya, parang ang mga salitang bibitiwan niya ay may bigat na kayang bumuhay ng matagal nang nakalibing. Hindi siya tao, pero hindi rin halimaw, bulong ng matanda. Isa siyang nilalang na ipinanganak para magbantay, para tugisin ang mga nilalang na hindi dapat lumalakad sa mundo natin. Napaupo si Elmo sa lumang bank. Narinig niya na ang tungkol sa mga albularyo, mga manggagamot at engkanto, pero manunugis.
Ngayon lang niya nadinig ang ganoong katawagan. Ayon kay Aling Teria, mahigit 100 taon na ang nakalipas nang huling nagparamdam ang manunugis sa baryo ng Santol. Siya raw ay isang tagapagtanggol ng mga tao laban sa nilalang ng dilim, partikular na laban sa aswang, tikbalang, sigbin, at mga lilok na pumapasok sa katawan ng tao. Ang manunugis ay hindi basta ordinaryong tao. Ipinanganak siyang may markang ukit sa likod ng batok, simbolo raw iyon ng 3 aninong walang mukha, na siyang nagbibigay kapangyarihan sa sinumang itinalaga nilang tagapagbantay. Nanggaling daw siya sa linya ng mga lakambini ng asin, mga babaylan at mandirigmang babae na lumalaban gamit ang kapangyarihan ng asin, orasyon, at alay ng liwanag. Ngunit ang manunugis ay lalaki, ang unang lalaki na itinalagang mamuno sa mga gyera ng espiritual. Ang garapon na nakuha mo, dagdag ni Aling Teria, ay ang huling gamit niya bago siya nawala. Napakunot no si Elmo. Nawala. Paanong nawala? Bumuntong hininga ang matanda. Noong huling gabi ng Semana Santa, may nilalang na lumitaw, mas malakas sa karaniwang aswang. Isa raw siyang itim na lakan, aswang na may kakayahang mangalap ng kaluluwa sa pamamagitan ng panaginip. Dumating siya upang sirain ang huling babaylan, pero si manunugis ang humarang. Ayon sa alamat, nang maglaban ang manunugis at ang itim na lakan, nabiyak ang kalangitan at nagdilim ang araw sa kalagitnaan ng hapon. 7 oras daw silang nagbakbakan, gamit ang mga orasyon, garapon ng asin, at apoy ng bituin. Ngunit sa huli, nawala ang manunugis at biglang humupa ang lahat. Ang katawan niya ay hindi nakita. Tanging ang garapon na laman ng asin na may pulang ningning ang natagpuan sa paanan ng puno ng balete sa likod ng baryo. Inilibing ito ng mga babaylan at isinara sa bowl. Nang mamatay ang huling babaylan, sabi ni Aling Teria, ako ang pinagbilinan para huwag itong bubuksan. Baka raw bumalik ang mga nilalang na pinigilan ng manunugis. Ang baryong may lihim habang papalalim ang gabi, hindi mapakali si Elmo. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagbisita sa probinsya ay magiging daan para sa mga kwentong tila mula sa mga librong nababasa lang niya noon. Hindi siya naniniwala agad, pero ang mga nangyayari, ang paggalaw ng garapon, ang basang marka ng daliri, ang mga paang maliit na tila sa bata, ang mga hayop na nawawala, lahat ay nagpapatotoo. Kinabukasan, nagpa siyang puntahan ang ilang matatandang taga-baryo. Gusto niyang marinig ang bersyon nila ng manunugis. Una niyang pinuntahan si Mang Apong Cardo, ang matandang mangingisda na kilala sa mga kwento ng kababalaghan. Hindi nagdalawang isip si Apong Cardo. Nang marinig ang salitang igarapon, agad siyang tumindig. Anak, kung hawak mo ang garapon, lumayo ka na sa baryo. May panibagong panganib na paparating. Totoo po ba talaga ang manunugis? Tanong ni Elmo. Tumango si Apong Cardo. Hindi lang siya totoo. Isa siya sa mga dahilan kung bakit tahimik ang baryo sa loob ng maraming dekada. Pero kung bumalik ang garapon, ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. Pagbubukas ng luma at itim na aklat sa tulong ni Apong Cardo, dinala si Elmo sa dating tirahan ng babaylan sa likod ng bundok. Doon, sa ilalim ng alulod ng kubo, ay may nakatagong itim na aklat, balot ng abaka at pinirmahan ng 3 titik. Pagbukas nila, bumungad ang mga sinaunang orasyon, larawan ng mga nilalang ng dilim at kwento ng 3 garapon. Ang garapon ng liwanag, taglay ang kakayahang maglinis ng kaluluwa. Ang garapon ng alon, taglay ang kapangyarihang itaboy ang mga halimaw ng tubig. At ang garapon ng asin, ang pinakamakapangyarihan, dahil ito raw ang igarapon ng pagsasara. Kapag naibuhos ang buong laman nito sa isang ritual, kaya nitong ikulong kahit ang pinakamalakas na nilalang ng dilim. Tingin ko, sabi ni Apong Cardo, ang hawak mong garapon ay ang ikatlo, ang garapon ng asin. At kung unti-unti nang nauubos ang laman nito, may ibig sabihin lang yan. Ano? May nilalang na sumusubok muling makatakas. Mula nang mabuksan ni Elmo ang garapon at masaliksik ang nakaraan ng manunugis, tila hindi na naging tahimik ang baryo ng Santol. Lingid sa kaalaman ng mga tao, unti-unti nang bumubukas ang isang matagal nang nakasarang pinto, isang pinto patungo sa mundong matagal nang nakakulong sa kadiliman. Kinabukasan, habang namamasyal si Elmo sa palibot ng baryo kasama si Apong Cardo, napansin nila ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kahol ng aso, at ang hangin ay tila mabigat. Sa ilalim ng araw, ramdam ni Elmo ang malamig na dampi sa batok, parang may malamig na hininga na sumusunod sa bawat hakbang niya. Pagbalik sa bahay, nadatnan niya si Lola Teria na nanginginig at umiiyak. Sa lamesa ay may patay na manok, wala ng laman ang loob nito, tuyot ang balat at walang patak ng dugo.
Hindi ito kagat ng normal na hayop. Parang sinipsip. Kanina lang buhay yan, nanginginig ang tinig ng matanda. Narinig ko ang tiktik at ang tila pagaspas ng malalaking pakpak. Dito na nag-umpisang magtanong ang mga kapitbahay. Una, may mga nawawalang alagang hayop, mga kambing, aso, at manok. Sunod, isang batang babae ang natagpuan sa gubat na wala sa sarili, umiiyak pero walang maalala. Sa mga panaginip ng mga bata, may babaeng nakaitim na may mahahabang kuko at nakalutang sa ere. Ayon kay Apong Cardo, ito ang unang palatandaan, pag gumalaw ang mga walang mukha, kasunod niyon ang mga gutom na walang pangalan. Panaginip na hindi mo gustong balikan gabi-gabi, pinapanaginipan ni Elmo ang isang eksenang paulit-ulit, siya raw ay nakatayo sa gitna ng sementeryo, hawak ang garapon ng asin, habang papalapit sa kanya ang isang aninong hindi mo matukoy ang itsura. Walang mukha. Walang mata. Pero ang titig ay ramdam sa buong kaluluwa. Sa panaginip, naririnig niya ang paulit-ulit na bulong, buksan mo pa at bumalik kami. Isang gabi, bumangon si Elmo at nagtungo sa bintana. Sa labas ng bakuran, sa ilalim ng buwan, may nakita siyang nakatayo. Isang babae, basang-basang buhok at nakatayo sa putikan. Ang mukha nito ay natatakpan ng itim na belo. Nang tumitig siya, bigla itong nawala. Sa kinatatayuan ng babae ay naiwan ang marka ng dalawang paa na may tila abo ng sinusunog na papel. Pagbalik niya sa kwarto, ang garapon ay muling nasa ibang lugar. Nasa ilalim ito ng mesa, at sa tabi ay may basang papel na may mga letrang baybayin na bahagyang nakabura. Dinala niya ito kay Apong Cardo. Ang luma at bawal na baybayin ayon kay Apong Cardo, ang baybayin sa papel ay hindi ordinaryo. Ito raw ay gamit ng mga sinaunang babaylan sa paggawa ng tawag, isang uri ng panalangin upang muling buhayin o tawagin ang isang espiritu o nilalang. Nakakatakot to, Elmo, seryosong wika ng matanda. Mukhang may isang nilalang na gustong bumalik sa mundo at ginagamit ang garapon bilang lagusan. Paano kung ang garapon mismo ang tulay pabalik? Tumango si Apong Cardo. At sa bawat gabing dumadaan, bawat patak ng asin na nawawala, isa-isa niyang binubuksan ang kanyang daan. Pagputok ng hating gabi isang gabi, sabay-sabay na nag-ingay ang mga aso sa buong baryo. Ang mga kuliglig ay tumigil. At may malakas na pagsabog sa likod ng bahay ni Lola Teria, sa mismong lugar kung saan nakuha ang garapon. Paglabas ni Elmo, nakita niya ang puno ng balete na dati luma at tuyo, ngayon ay may bagong sibol ng mga pulang dahon. Ang paligid nito ay may mga bakas ng paa, ngunit ang mga ito ay paatras. Para bang may nilalang na lumalakad pabalik mula sa ilalim ng lupa. Sa lupa, may isang bagay na nagliliwanag. Isa itong bato, hugis bilog, may ukit na mukhang mata. Nang hawakan ito ni Elmo, bigla siyang napatagilid at nawalan ng malay. Ang unang anino sa kanyang pagkakatulog, nasa panaginip muli si Elmo. Ngunit ngayon, hindi na lang ito panaginip, nararamdaman niyang nandun talaga siya. Isa itong mundo ng dilim, parang buwang, na may napakaraming matang nakatingin sa kanya. At sa gitna ng kawalan ay isang trono, at nakaupo rito ang isang nilalang na parang tao, pero halos wala ng balat. Anak ng liwanag, hawak mo ang pinto, bulong ng nilalang. At binuksan mo ito. Pagmulat niya, nasa loob na siya ng simbahan sa itaas ng bundok. Sa harapan niya ay ang lumang altar, may nakasulat sa likod, ang manunugis ay babalik lamang kung tatawagin siya sa ngalan ng dugo. Pagbabalik ng gabi pag-uwi ni Elmo sa bahay, nagsimula siyang makakita ng mas malinaw na mga palatandaan, may babaeng dumarating gabi-gabi sa may puno. May batang lalaki na umiiyak sa palayan, ngunit kapag nilapitan ay nagiging abo. May puting ibon na tumutugtog ng 3 beses kapag malapit ng mamatay ang isang tao. At pinaka-nakakakilabot sa lahat, ang garapon ay unti-unti nang nagiging basag. May bitak ito na lumalaki sa bawat gabi. Kapag tuluyang nabasag ang garapon, wala nang makakapigil sa pagbabalik ng kadiliman, wika ni Apong Cardo. At sa huling pahina ng aklat ng manunugis, may nakasulat, ang asin ay hindi lang pangtaboy. Ito rin ang huling sangkap ng pagkulong. Kapag nawala ang huling butil, magigising ang laman ng anino. Pagkatapos ng mga sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa baryo, lalo nang tumindi ang takot ni Elmo. Hindi na ito basta mga panaginip o guni-guni lamang. Ang garapon ng asin na una niyang inakalang lumang bagay lamang ay malinaw ng may kapangyarihan at ngayon, hindi lamang proteksyon ang dala nito kundi isa ring banta. Habang lumilipas ang mga araw, ang bitak sa garapon ay lalo pang lumalalim.
Tuwing gabi, bago matulog, tinitignan ni Elmo ang asin sa loob. Dati itong puti at pinong-pino, ngunit ngayon ay may halong tila abo o buhangin. Minsan, may mumunting pulang liwanag na sumisiklab sa loob nito, waring may buhay na hindi niya maipaliwanag. Ang aklat ng sumpa muling binalikan ni Elmo, at ni Apong Cardo ang lumang aklat mula sa bahay ng babaylan. Sa ika-13 pahina, may bahagi ng sulat kamay na tila nakatupi at matagal nang di nabubuksan. Nang buksan nila, bumungad ang isang babala na isinulat sa sinaunang wika, ngunit isinalin ni Apong Cardo, ang asin ay hindi laging tagapagtanggol. Kapag ginamit sa maling paraan, ito ang magiging susi ng pagbagsak ng liwanag. Bawat butil ay isang selyo. Kapag nawala ang lahat, matatanggal ang tanikala. Napagtanto ni Elmo na ang garapon ng asin ay ginamit noon bilang pantrap upang ikulong ang nilalang na nilabanan ng manunugis, ang itim na lakan. Ang garapon ang nagsilbing huling kandado. Sa bawat gabi, sa bawat puwersang espiritual na humahawak dito, isang butil ang nawawala. Unti-unti nang natutunaw ang kulungan. Orasyon ng pag-iingat ayon sa matanda, may isang paraan upang mapigil ang pagkalat ng sumpa, at iyon ay ang orasyon ng pagsasara, na dapat bigkasin sa harap ng apoy, asin, at dugo ng tagapagmana ng manunugis. Pero paano kung wala na ang manunugis? Tanong ni Elmo. Saglit na tumahimik si Apong Cardo, bago ibulong ang hindi inaasahan, baka ikaw yon. Ha? Ang dugong dumaloy sa mga tagapangalaga ay hindi basta nawawala. Ang mga garapon ay hindi basta sumasama kahit kanino. Kung pinili ka ng garapon, may dahilan. Nanlamig ang katawan ni Elmo. Hindi siya handa sa ganitong misyon. Lalo't hindi siya sanay sa mundo ng kababalaghan. Ang hating gabi ng asin dahil sa napipintong panganib, nagdesisyon si Elmo na subukan ang orasyon. Gamit ang nilalaman ng aklat, inihanda nila ang mga sangkap, garapon ng asin apoy mula sa uling ng sagrado, isang patak ng dugo mula sa sariling palad sa gitna ng gabi, sa gitna ng punong balete, sinimulan niya ang ritual. Sa bawat bigkas ng salita, gumagalaw ang hangin. Sumisigaw ang mga ibon, at sa di kalayuan, may tunog ng tawa, malalim, baritono, tila galing sa ilalim ng lupa. Nang ipatulo ni Elmo ang dugo sa paligid ng garapon, biglang nagliyab ang apoy sa kulay asul. Sumingasing ang asin sa loob ng garapon, parang may bumabangga sa loob nito. Salungatin ang gabi. Ibalik ang kulong. Isara ang daan, sigaw ni Elmo. Ngunit bigla itong tumigil. Ang garapon ay tumilapon sa lupa at tumilapon sa damuhan. Halos mabasag. Humina ang apoy. At sa hangin, may boses na narinig, hindi sapat. Kulang ang dugo. Kulang ang tawag. Ako'y palapit na. Asin na dugo ang kapalit sa gabing iyon, nagkagulo sa baryo. May batang babae na kinagat ng isang nilalang sa gilid ng sapa. Walang sinumang nakakita, ngunit may naiwan na marka ng matutulis na kuko sa lupa, at ang amoy, parang nasunog na karne. Ang garapon sa bahay ni Elmo ay unti-unting naglaho ang laman. Mula sa kalahati, ngayon ay halos isang dakot na lamang ang natitira. Tila may kamay na araw-araw ay kumukuha sa loob. Kinabukasan, bumisita ang isang matandang babae sa bahay. Siya raw ay isang tagapag-ingat ng lihim mula sa kabilang bayan. Pangalan niya ay Nana Sabel. Ang garapon ay buhay. Hindi siya basta lalagyan. Siya ay sisidlan ng kapangyarihan. Kung hindi mo ito mapigil, magiging tuluyan ang pagkakawala ng kadiliman. Ayon kay Nana Sabel, may dalawang gamit ang asin, proteksyon, kung ito'y buo at hindi ginagalaw. Sumpa, kung ito'y nauubos at ginising ng galit, takot, o dugo. Ang huling butil pagdating ng ika-4 na gabi matapos ang ritual, nagising si Elmo na may malakas na hangin. Ang mga pader ng bahay nila ay may marka ng itim na kamay, parang usok. At sa sahig, ang garapon ay wasak na. Wala nang laman. Isang huni ng tiktik ang narinig sa itaas ng bahay. Kasunod nito ay ang pag-iyak ng isang sanggol, ngunit wala namang bata sa loob ng bahay. Mula sa dilim, isang anino ang pumasok sa silid ni Elmo, nakasuot ng itim, may balabal na mahaba, at sa mata nito ay walang puti, pawang itim ang buong bilog. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Ang boses ay muling narinig, salamat sa pagkalimot. Ako'y muling malaya. Matapos tuluyang maubos ang asin sa garapon at tuluyang mabasag ito, hindi na maipaliwanag ang mga nangyayari sa baryo ng Santol. Sa sumunod na araw, nagising si Elmo na tila may kulang, hindi lang sa paligid, kundi sa sarili niyang mundo.
Paglabas niya ng kwarto, wala roon si Lola Teria. Akala niya ay nasa kusina lamang o nagwawalis sa labas, gaya ng nakagawian ng matanda. Ngunit paglipas ng ilang minuto, sinundan niya ang bakas nito. Natagpuan niya ang tsinelas ng kanyang lola sa likod bahay, malapit sa punong balete, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. "Lola," sigaw ni Elmo. Wala siyang narinig kundi ang pagaspas ng dahon at mahinang ungol ng hangin. Tumakbo siya sa baryo para humingi ng tulong, ngunit nagulat siya sa sinabi ng mga kapitbahay, "Wala kaming nakitang matanda kahapon. Akala namin umalis na siya." Hindi makapaniwala si Elmo. "Hindi iyon totoo. Kasama ko siya, 2 gabi lang ang nakalipas. Nasa bahay siya, nandoon siya." Ngunit wala ni isa ang tumutugon. Para bang may tabing sa alaala ng mga tao, at unti-unting binubura ang presensya ng kanyang lola sa mundo. Isang mapait na katotohanan muling bumalik si Elmo kay Apong Cardo. Doon, ipinaliwanag ng matanda ang pinakakinatatakutang posibilidad. Kapag tuluyang nabuksan ang selyo, ang unang inaangkin ay ang pinakamalapit sa pinanggalingan ng garapon. Siya ang unang ihahain bilang alay sa pagbabalik ng nilalang sa dilim. Sa madaling salita, si Lola Teria ang naging alay upang tuluyang makalaya ang itim na lakan. "Pwede pa ba siyang iligtas?" tanong ni Elmo habang nanginginig. Tumango si Apong Cardo, bagaman may pag-aalinlangan. "Pwede pero hindi rito. Ang lakbay sa bundok ng limot ayon sa alamat, may isang lugar sa pagitan ng daigdig ng tao at espiritu, tinatawag na bundok ng limot, isang lugar na hindi basta mapupuntahan ng ordinaryong nilalang. Ito raw ay sumasabay lang sa lakas ng buwan sa 13 gabi matapos ang pagsabog ng selyo. Ang tanging paraan upang makapasok sa bundok ng limot ay magdala ng huling asin mula sa garapon na ngayon ay nawala na. Magbitbit ng buto ng babaylan, isang anting-anting na taglay ni Apong Cardo. At higit sa lahat, puso ng taong may dugong tagapangalaga, si Elmo. Sa kabila ng takot, nagpasya si Elmo na sumama. Kasama niya si Apong Cardo at si Nana Sabel, ang matandang babae mula sa kabilang baryo na isa ring tagapag-ingat ng orasyon. Mga nilalang sa daan sa kanilang pag-akyat sa kabundukan, isa-isang lumitaw ang mga nilalang ng dilim upang pigilan sila, sigbin na parang aso na walang ulo, sumisipsip ng anino. Tik-tik na bumubulwak ang dila sa mahabang distansya. At ang lilim, isang nilalang na nagkukubli sa mga anino at nagtatago sa likod ng tao, literal na anino na may sariling isip. Sa tulong ng anting-anting orasyon at ang lakas ng loob ni Elmo, nalampasan nila ang mga halimaw. Ngunit bawat labanan ay may kapalit, nang hihina si Nana Sabel, at si Apong Cardo ay nadaplisan ng dila ng tik-tik, unti-unting nangingitim ang balat nito. "Hindi ako abot sa dulo," bulong ni Apong Cardo. "Pero ikaw, Elmo, ikaw ang tuloy." Ang pintuan sa gitna ng kawalan sa huling bahagi ng paglalakbay, narating ni Elmo ang isang kuweba sa tuktok ng bundok. Sa loob nito ay may pintuang gawa sa asin at abo, hindi bakal, hindi kahoy, kundi malakristal na kumikislap sa liwanag ng buwan. Bago pumasok, binigkas niya ang huling orasyon mula sa aklat ng manunugis, "Sa ngalan ng liwanag at ng dugo, buksan mo ang daan, at ibalik ang nawawala." Biglang kumidlat. Ang pintuan ay bumukas at lumitaw ang daan patungo sa bundok ng limot. Ang mundo ng limot sa loob ng lugar ay tila wala sa mundong ibabaw. Lahat ay kulay abo, walang ingay, at ang mga puno ay nakalutang sa ere. Sa gitna, may lawa ng asin na tila gumagalaw. At sa gitna nito ay si Lola Teria, nakatayo, nakapikit, at may nakakabit na pulang sinulid mula sa kanyang dibdib papunta sa kailaliman ng lawa. Sa likod niya, lumilitaw ang aninong nilalang, ang itim na lakan. Isang bata lang. "Ikaw ba ang susunod na tagapangalaga?" sambit nito. Hindi sumagot si Elmo. Sa halip, hinugot niya ang piraso ng basag na garapon, at sinimulang ibuhos sa tubig ng lawa ang huling asin na naipon niya mula sa mga damit at sulok ng bowl. Kasabay nito, binigkas niya ang orasyon ng pagsasara, ngayon ay may lakas na nagmumula sa loob niya, hindi lang mula sa aklat. Itakda ang hangganan. Isara ang daan. Ibalik ang nilalang sa dilim, sa ngalan ng manunugis. Nagsigawan ang mga anino. Nanginig ang lupa. Sumigaw ang itim na lakan. Isang liwanag ang sumiklab mula sa palad ni Elmo, at bumalot ito sa katawan ng kanyang lola. Ang pulang sinulid ay naputol, at dahan-dahang bumalik ang kulay ng balat nito. Pagbalik sa mundo pagdilat ni Elmo, nasa paanan na siya ng bundok. Katabi niya si Lola Teria, buhay, ngunit nanghihina. Wala na si Nana Sabel, at wala na rin si Apong Cardo.
Bumalik na sa normal ang baryo. Tahimik na muli ang gabi. Ngunit alam ni Elmo sa puso niya hindi pa ito tapos. Dahil may iba pang selyo. May iba pang garapon. At higit sa lahat, ang anino ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Makaraan ang halos isang linggong katahimikan matapos ang paglalakbay ni Elmo sa bundok ng limot, unti-unti nang nanumbalik ang normal na takbo ng buhay sa baryo ng Santol. Sa kabila ng trauma at lungkot sa pagkawala ni na Apong Cardo at Nana Sabel, dama pa rin ni Elmo ang pananahimik ng kagubatan, ang pagbabalik ng mga hayop sa paligid, at ang pagbabalik ng alaala ng mga tao, kasama na roon si Lola Teria, na para bang hindi nawala o nawala sa alaala ng mga kapitbahay. Subalit sa puso ni Elmo, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May mga tanong siyang hindi pa nasasagot. Lalo na tungkol sa garapon ng asin, paano ito naging kulungan? Kanino talaga ito nagmula? At higit sa lahat, bakit siya ang pinili nito? Ang pusod ng katotohanan isang hapon, habang nililinis niya ang lumang silid sa taas ng bahay ni Lola Teria, natagpuan niya ang isang lumang kahon na yari sa balat ng punong niyog. May takip itong tila selyadong may lumang tatak, isang ukit ng araw na may 3 mata. Sa loob ng kahon ay may manipis na diary, kay dalang silang, ang huling babaylan ng baryo. Ayon sa mga tala, ang diary ay isinulat noong panahon pa ng mga Kastila, at may mga pahina na sa paglipas ng panahon ay nabura, ngunit may ilan na malinaw pa ring mabasa. Itinalaga sa akin ang isa sa 3 garapon. Ang sa akin ay ang garapon ng liwanag. Sila Kambini Orca ay tagapangalaga ng garapon ng alon. At ang huling tagapangalaga, ang pinakabihirang itinanghal, si Datu Giduan, ang naging unang manunugis, ay pinagkatiwalaan ng garapon ng asin. Nagulat si Elmo sa binasa. May 3 garapon pala, bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang 3 garapon-garapon ng liwanag, pinagkukunan ng orasyon at sagradong apoy, panlaban sa mga espiritong nangingialam sa isip at kaluluwa. Garapon ng alon, nagsisilbing pangharang sa mga nilalang ng tubig, pinaniniwala ang naglalaman ng huling luha ng diwata. Garapon ng asin ang pinakadelikado sa lahat. Hindi ito basta proteksyon. Isa itong kulungan, imbakan ng pinakamatinding kasamaan na kailanman ay nabuhay sa ilalim ng buwan. Ang 3 garapon ay bahagi ng isang sinaunang kasunduan ng mga tagapag-ingat ng liwanag upang ikulong ang mga nilalang ng dilim sa 3 yugto ng panahon, at bawat isa ay kailangang bantayan sa loob ng maraming siglo. Ang garapon na nakuha ni Elmo ay ang 3, ang garapon ng asin, at ayon sa diary, ito ay naibalik sa baryo makalipas ang mahigit 100 taon mula nang mawala si Datu Giduan. Ang lahi ng manunugi sa pinakadulo ng diary ay isang linya na tila isinulat sa pagmamadali. Kapag ang asin ay pinili ang tagapangalaga, ibig sabihin ay buhay pa ang dugo ng manunugis sa kanyang ugat. Dito muling napaisip si Elmo. Matagal nang iniiwasan ng kanyang ina ang usaping sa probinsya. At hindi siya kailanman isinama rito hanggang ngayong taon. Wala siyang alam sa kanyang tunay na ama, ni kailanman ay hindi ito nabanggit sa kanya ng kanyang ina. Bigla niyang naalala ang isang lumang larawan sa album ni Lola Teria. Isang lalaki na may bitbit na baston, nakasuot ng damit pang ritual, at may tatoo ng 3 anino sa batok. Nakalagay sa likod ng larawan, Datu Giduan, manunugis ng silangan, 1,878. Hindi siya makapaniwala. Lahi niya ang manunugis. Ang panibagong gampanin sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, napaginipan muli ni Elmo ang lugar na puno ng asin, anino, at mga mata. Ngunit sa halip na itim na lakan ang bumungad sa kanya, isang lalaking matikas ang katawan at may mga palamuting kahoy sa katawan ang lumapit. Bumalik ka na, wika nito. At hawak mo na ang liwanag. Huwag mo itong sayangin, bata. Ang pagkapili mo ay hindi aksidente, ito ay tawag. Nagising siyang pawisan, ngunit malakas ang tibok ng puso. Alam niyang ang kanyang pagkatao ay hindi na tulad ng dati. Siya ay tagapangalaga na ngayon ng kwento, ng kasaysayan, at ng isa sa 3 huling pamana ng liwanag. Ang bagong banta kinabukasan, dinalaw siya ni kapitan ng baryo upang ibalita na mula sa karatig baryo, may nakita raw na babae na umiiyak sa ilog at biglang nagiging usok. May mga hayop na naman daw na nawawala. At sa may masukal na bahagi ng kagubatan, may mga marka ng paa na parang hindi tao. Bigla na namang nagdilim ang langit. Sa kanyang kwarto, habang nakatitig sa natitirang bahagi ng basag na garapon, bigla itong lumiwanag. Mula sa basag na piraso ay lumabas ang bahagyang sinag ng asul na ilaw. Tumayo si Elmo at inilapit ang kanyang palad.
Sa gitna ng kanyang kamay, lumitaw ang tatlong marka, aninong walang mukha, tulad ng tatoo ni Datu Giduan. Hindi na siya ordinaryong bata. Siya na ang bagong manunugis. Mula sa sandaling lumitaw ang tatlong marka sa palad ni Elmo, nag-iba ang pakiramdam niya sa paligid. Lahat ng dati ordinaryo, ang hangin, ang gabi, ang ingay ng mga kuliglig ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Para bang muling nabuhay ang mga lumang kwento, at ang baryo ng Santol ay unti-unti nang muling nagiging sentro ng isang sinaunang labanan. Ang simula ng gabi ng kadiliman ilang araw lamang matapos mabunyag na si Elmo ay kabilang sa lahi ng manunugis, lumaganap ang matinding takot sa baryo. May mga tao na hindi na naglalabas ng bahay pagkagat ng dilim. Ang mga aso ay walang tigil sa pag-ungol sa kawalan, at ang mga alagang hayop ay isa-isang nawawala. Ang ilog ay nagbago ng amoy, tila luma, bulok na laman at asupre. Isang matandang babae mula sa kabilang sitio ang sumugod sa baryo, halos hindi makahinga, basang-basa ng pawis. Ang bunso ko, sigaw nito. Kinuha ng anino. Hindi siya maintindihan ng mga tao hanggang sa dumating si Elmo. Nang mahawakan niya ang kamay ng babae, isang imahe ang bumungad sa kanyang isip, isang batang umiiyak, nakakulong sa isang kuweba na may mga patak ng asin sa paligid, at isang nilalang na putol ang mukha pero may ngisi na hindi mawawala. Ang huling aswang. Ang paglalakbay ng manunugis binalikan ni Elmo ang pinaglibingan ng mga babaylan sa likod ng bundok. Kasama niya si Lola Teria, na ngayoy unti-unting bumabalik ang lakas at alaala. Bitbit nila ang lumang baston ni Datu Giduan na natagpuan sa kahon ng mga gamit ng kanyang lola. Sa baston na ito nakaukit ang mga orasyon na para lamang sa manunugis. Ayon kay Lola Teria, ang huling aswang ay nilalang na mula sa pagsasanib ng tatlong uri ng kadiliman, ang tikbalang, bilis at panlilinlang ang sigbin, tagasipsip ng kaluluwa ang lakan ng itim na dugo, ang pinuno ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Siya ang nakataka sa huling pagkakatrap ng garapon ng asin, paliwanag ng matanda. Pero dahil nawasak ang garapon, malaya na siyang gumalaw, unti-unti, at tahimik. Ang pagtawid sa lupa ng anino sa tulong ng mga orasyon at anting-anting mula sa dating aklat ng babaylan, binuksan ni Elmo ang daan patungo sa lupa ng anino, isang lugar sa pagitan ng realidad at ng daigdig ng mga espiritual. Ang lugar ay parang baryo ng santol, pero walang kulay, walang tunog, at ang mga puno ay baligtad ang pag-usbong, na parang sinisipsip ang liwanag mula sa lupa. Sa gitna ng lugar may malaking kuweba. Sa pintuan nito, may tatlong nakatumbang garapon, isa sa liwanag, isa sa alon, at ang huling natitirang pira-piraso ng garapon ng asin. Sa ibabaw ng kuweba, nakaupo ang huling aswang. Ang paghaharap ang nilalang ay may katawan ng tao, ngunit may pakpak na parang paniki, at balat na parang balat ng nabulok na kahoy. Ang mukha nito ay kalahating tao, kalahating anino. Sa bibig nito ay may ngiting puno ng panunuya. Ang bagong manunugis. Sariwang dugo, sariwang takot, bulong ng halimaw. Hindi nagpatinag si Elmo. Inilabas niya ang baston at sinimulang bigkasin ang orasyong pampigil, sa ngalan ng liwanag, dugo, at asin, isara ang lagusan ng dilim, at itakwil ang nilalang na walang pangalan. Sumiklab ang baston. Umikot sa kanya ang liwanag, at ang lupa sa paligid ay nagsimulang magbago, naging parang asin ang bawat butil ng lupa. Pumapaligid sa kanya ang sinag ng tatlong garapon, kahit sirang-sira na ang isa. Ang labanan ang huling aswang ay lumipad pababa, sumugod kay Elmo, at nagsimulang saktan siya gamit ang matutulis nitong kuko. Pero sa bawat tama nito, tumatama ito sa harang ng asin na nabuo sa paligid ni Elmo. Gumamit ito ng panlilinlang, pinakita ang anyo ng ama ni Elmo, ang anyo ni Apong Cardo, at maging ang batang kinidnap nito. Ngunit ang bagong manunugis ay hindi matinag. Ang totoo, ikaw ang natatakot. Dahil alam mong may lahing hindi kayang pasukuin, at dala ko yon. Sa isang iglap, inihagis ni Elmo ang baston sa puso ng halimaw, habang binibigkas ang huling linya ng selyo, sa pangalan ng bawat kaluluwang kinain mo, bumalik ka sa alabo. Bumuga ng itim na usok ang halimaw. Umikot ito sa ere, at sumigaw ng ubod lakas. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga sigaw ng kaluluwa, ang mga multong hindi matahimik. Muling lumitaw ang liwanag ng garapon, mula sa pira-piraso nito sa lupa ay muling nabuo ang sisidlan, at sinimot ang halimaw pabalik sa loob. Sa huling sandali, sumigaw ang nilalang, hindi pa ito ang wakas. Ngunit nasilyuhan ito ng bagong lakas ni Elmo, at sa wakas, muling nakulong ang kadiliman. Pagbalik sa baryo pagmulat ni Elmo, nasa gitna na siya ng baryo. Nakapaligid ang mga tao.
Buhay ang batang kinuha. Wala na ang usok sa paligid. Ang mga hayop ay bumalik sa normal. Tumigil ang pagkatakot. Si Lola Teria ay nakangiti sa kanya, may luha sa mata. Anak, ikaw na ang bagong tagapangalaga. Ngunit alam ni Elmo, hindi pa tapos ang lahat. Lumipas ang ilang araw mula nang muling maselyuhan ni Elmo ang garapon ng asin at mapatigil ang lagim ng huling aswang. Muling naging tahimik ang baryo ng Santol. Ang mga kuliglig ay bumalik sa pag-awit, ang mga hayop ay payapang namumuhay, at ang mga tao'y nagsimula ng ngumiti muli. Pero sa likod ng katahimikan, alam ni Elmo, hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Sapagkat ang kanyang katawan ay may dala ng hindi basta ordinaryong dugo, kundi dugo ng tagapangalaga ng kadiliman at liwanag. Isa na siyang manunugis, hindi na bilang tagasara lamang ng selyo, kundi bilang bantay ng buong pamana ng sinaunang panahon. Pananagutang hindi maipapasa sa lumang silid ni Apong Cardo, muling binuksan ni Elmo ang mga natitirang sulat at kagamitan. Naroon ang mga lumang mapa ng 3 bundok kung saan daw itinago ang iba't ibang sagradong garapon. Nasa mapa rin ang mga tala ng iba pang lahing tagapangalaga, mga pamilya na tahimik na namumuhay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, bawat isa ay may dalang lihim. Isa-isang nakaukit sa sulat ang mga pamagat ng garapon, garapon ng Apoy, Panay, garapon ng Hamog, Quezon, garapon ng Uod, Samar, garapon ng Bughaw, Laguna, at ang pinakadelikado, garapon ng Alon ng Buwan, Mindoro, na sinasabing pinakamaselan at pinakamapaminsala kapag nabuksan. Nanginginig ang kamay ni Elmo. Marami pa palang garapon ang maaaring mabuksan, at marami pang halimaw ang maaaring muling magising. Isang lihim na pagtitipon ilang linggo ang lumipas, at isang gabi ng kabilugan ng buwan, may dumating sa baryo, isang grupo ng matatanda, babae at lalaki, lahat ay may bitbit na anting-anting, baston, o kasuotan ng babaylan. Sila raw ay galing sa iba't ibang lalawigan, at lahat ay may isang layunin, kilalanin ang bagong manunugis. Sa isang lihim na pagtitipon sa ilalim ng puno ng punso, binasbasan si Elmo sa pamamagitan ng orasyon ng mga sinaunang tagapag-ingat. Hindi lahat ay may kakayahang sumalo ng garapon, hindi lahat ay makakakita ng aninong totoo. Sa iyong dugo dumaloy ang lakas ng liwanag. Ngayon, ikaw na ang bantay ng ating huling pinto. Hindi na iwasan ni Elmo ang pagluha. Sa batang edad, bitbit na niya ang responsibilidad na bantayan ang lagusan ng kasamaan. Ang pagpapaalam sa katiwasayan sa kabila ng katahimikan ng baryo, si Elmo ay hindi na maaaring manatili roon habang buhay. Tinawag siya ng mas malaking misyon, ang hanapin ang iba pang garapon bago ito mabuksan ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Bago siya umalis, niyakap siya ni Lola Teria ng mahigpit. Sa puso ng bawat tagapangalaga, may pusong handang isakripisyo ang lahat. Pero anak, huwag mong kalimutang balikan ang sarili mong kaligayahan. Binigyan siya ng matanda ng panibagong garapon, ito iyari sa pinagtagpi-tagping bahagi ng dating nabasag na garapon ng asin. Hindi na ito sisidlan ng halimaw, kundi sisidlan na ngayon ng mga alaala ng tagumpay. Ang huling sulat ni Apong Cardo, habang papunta sa unang lokasyon ng garapon ng Hamog, binuklat ni Elmo ang isang sulat na iniwan ni Apong Cardo. Doon niya nabasa ang isa sa pinakamatinding mensaheng kailan may narinig niya, ang kadiliman ay hindi mo kaaway, Elmo. Ito ay bahagi ng mundo. Pero ang kadiliman na walang bantay, iyon ang nagiging halimaw. At ngayon, ikaw ang tagapantay ng timbangan. Hindi mo kailangang talunin ang lahat, anak. Kailangan mo lang maging gising at huwag hayaang matulog ang liwanag. Ang baryong nalimutan ng araw sa kanyang unang destinasyon, narating ni Elmo ang baryo Apatong, isang liblib na lugar sa bundok ng Aurora. Doon, napag-alaman niyang maraming taon nang walang sumisikat na araw sa lugar. Palaging makulimlim, malamig at tila laging dapit hapon. Ayon sa mga taga roon, may garapon daw na nakabaon sa lupa na hindi na mahukay. At tuwing 13 araw ng buwan, may lumalabas mula sa kakahuyan, isang nilalang na umiiyak na tila bata, ngunit ang anino'y mas mahaba kaysa sa katawan. Hindi pa man natatapos ang una niyang misyon, muling napatunayan ni Elmo, hindi pa tapos ang kwento. At siya na ngayon ang tagapagsulat nito. 74 Le.